tahimik na parang walang nangyari. Pero sa katahimikan ito, ako'y unti-unti naubos. Hindi ko pinili ang buhay na ito. Hindi ko pinili ang belo. Hindi ko pinili ang mga panatang isinumpa ko habang ang puso ko'y duguan. Pinilit ako. Dahil babae ako. Dahil mas mahalaga sa kanila ang dangal ng pangalan kaysa sa sigaw ng damdamin. Dahil ang pag-ibig ko kay Ibarra ay naging banta sa kapangyarihan ng mga nakatataas. Dahil sa mga mata ng lipunan, mas mabuti nang ikulong ako sa kabanalan kaysa hayaan akong magmahal ng malaya. Araw-araw sinasabi nilang ito raw ang tahanan ng Diyos. Ngunit sa loob ng mga pader na ito, ang Diyos na kilala ko'y tahimik din. Tahimik ka bang unti-unting nawawala ang sarili kong pagkatao? Naaalala ko pa noon. Yung mga araw na malaya akong humahalaka. Nahawak ko pa ang kamay ni Ibarra na may pangarap kaming dalawa para sa bayan, para sa amin. Ngunit lahat ng yun kinuha nila. Ang pag-ibig, ang pag-asa, ang kalayaan. Iniwan nila akong may hininga pero wala nang dahilan para huminga. Dito sa kumbento, natutunan kong umiti habang lumuluha. Natutunan kong manalangin habang nagdududa at natutunan kong mabuhay kahit puso kong patay na. Pero hindi ako mahina. Kung may natutunan man ako dito, ito ay ang gawing sandata ang aking katahimikan. Sa bawat panalangin ko, may lihim na panawagan na sana parinig ako. Na sana isang araw hindi na kailangang magpakababae para lang igana. Na sana isang araw may Maria Clara na mapili para sa sarili niya. Hanggang sa araw na yun, mananatili akong buhay sa alaala. Hindi bilang santa ng kumbento, kundi bilang babae sa gitna ng kahitahimikan ay nananatiling